Welcome back to the channel. So guys, ang content natin for today is photo shoot. So meron tayong photo shoot ngayon. So second time ko nang mag-shoot ng ganitong type of photo shoot, which is yung newborn photo shoot or baby photo shoot. Ang mga na-shoot ko na is yung pamangkin ko and also isang client. Pero yun nga lang is sobrang plain lang siya kasi that time is wala pa tayong appropriate na props para dun sa shoot na yun. So, this time, nag-invest tayo ng ganito. So, beanbag. Beanbag ata tawag dyan. Nakalimutan ko na. And, meron tayong nabili ring frame and isa pang props. Sana magustuhan ninyo yung shoot and kakalabasan ng shoot na to. And also, ang i-photoshoot natin ngayon is my very own Naomi. So, yun guys. Finally, yun. Daddy na rin ako. And shoutout sa mga dad dyan. And ayun, sana magustuhan ninyo. And itong i-demonstrate ko na shoot is pwede ninyo itong gawin sa bahay lang din with simple lighting. And ang crucial lang dito siguro sa palagay ko is yung lighting, props. Yun lang naman. Pero the rest, pwede nyo naman patulugin si baby. And ayun, so setup na tayo. Let's go! Ito yung nabili nating frame. So, ito yung outer frame niya. Buuhin muna natin. Tapos, ito, urong muna natin. Okay. Ito yung smaller. Or yung base. Tapos, yun lang. So, buuhin muna natin. So ito guys, nabili natin siya sa Shopee. So matagal ko na rin naman nang gustong bumili ng ganito. Kasi nga, para nang sa ganun, makapag-cater din tayo ng newborn photography. Alam mo yun? And this time, na-force akong bumili nito dahil nilabas na or isinilang na yung aking baby na si Naomi. Yan, so, nga pala, si Naomi is 1 month na siya mahigit kasi nung February 5 pa siya ipinanganak, yung birthday niya. Pero yun nga, is hindi pa nga kami, yun nga lang, hindi pa kami nagpo-post sa aming mga social media ng aking wifey. Oops, mukhang mali ako ng lagay. So, medyo nakakadito siya, in fairness. So, dapat ito dito. Okay. So, ulitin natin. Sana maganda yung kalabasan na itong kalabasan na itong photo shoot dahil yun nga, first time ko mag-shoot ng may ganitong props. So, hindi ko pa sure kung paano gagawin. Nagbase lang ako sa mga napapanood ko. And yun, mabalik tayo. Si Naomi is pinanganak siya nung February 5 this year, 2025. And anong araw na ba ngayon? Ay, anong petsa na? March 8 na ata. March 8. So, March 8 na, yung iba naming friends and relatives is nagtatanong na kung kailan daw lalabas si baby. And hindi naman. So, dahil hindi pa kami nagpo-post, yun, minsan sinasabi namin wala pa, ganun. Pero this time, kung napapanood naman itong vlog, yun, nakapost na si Naomi. Yan, so, pwede na namin siyang i-story kasi yun nga, kaya nagtatanong din yung mga friends and relatives namin is hindi, maski story kasi sa Facebook, sa social media, hindi namin ginagawa. Gusto namin low-key lang, ganun. Yun, nabuo rin. Aray ko. And ito. There you go. Oh. So dapat dito ka. Yan. Tama ba? Yan. Ganyan na lang natin. Sana kasya to.
Palagay ko kakasya naman to. Diba yung ano? Tamang side. Sige, hayaan mo na. Up. Yun nga lang is dapat dito is stretched out. So, manipis siya. Baka tumagos dito si baby. Pero, huwag naman sana. Lagyan na lang natin ng extra pillow sa loob. Dito. Para, alam mo yun, safety first. So, kumuha tayo ng isa pang unan. Papalaman na lang natin siya. Alam mo na, for safety. And, sa mga magtatanong dyan, or gustong magtanong or maghahanap ng ganitong frame and yung ano, ililink ko na lang yung Shopee link sa nabilhan ko sa description. Yun. So, hindi pantay. Yan. So, palagay ko medyo okay naman na yan. Nabuo na natin yung frame. And next, ano natin is yung lighting. Kung paano natin siya i-light. And, ayun, comment lang. Itong blanket na to is, nakita ko lang din siya sa Shopee. Akala ko maganda for this type of shoot. Pero hindi pala siya yung ine-expect. Meron akong mas ine-expect pa na quality. Kaso nga lang, syempre, alam mo naman, kapag nag-online shopping ka, hindi mo naman talaga masisigurado kung yun ba yung right texture or yung exact product na hinahanap mo, di ba? So yun. Pero, all in all, pwede naman na to. And also sa inyo, siguro kahit kung ano man yung blanket na pwede sa inyo, as long as merong props, proper lighting, and ayun, so palagay ko mapupull off naman natin to. So ito yung texture nya. Ayan, yung kita nyo ba? Ayan siya. Yun nga lang ito. So nag-introduce siya ng uneven na ano. So kailangan ko pa siyang i-flatten out. Pero like this one, hindi siya nawawala. So meron siya mga uneven coloring. Ayan, kailangan ko pang i-ganyan para alam mo yun, mag-even yung coloring niya. Pero wala eh, pero talaga siya. So next natin is yung lighting. Hindi ko pa sure kung ano yung gagamitin kong light, kung yung strobe ba or yung continuous light na lang. Siguro magde-decide ako ngayon in 3, 2, 1 continuous light na lang. Kasi nang sa ganun is baka kasi ang iniisip ko kasi baka kasi masilaw si baby. Pero ang mga nakikita ko naman ng mga newborn photography is hindi naman siguro nasisilaw kasi ang ginagamit nila is yung strobe light nila. And yun, ang gagamitin nating lighting is yung Nanlite FS300B para nang sa ganun is mas malakas yung power or yung light na magagamit natin para nang sa ganun makompensate din sa ISO para mas sharp yung image and mas clean. Pero yung noise naman is pwede mo siyang ma-edit in post. Yun lang yung take ko dun para lang hindi masilaw si baby or baka kasi madamage yung mata. Let's go.
first take natin is simple lang. So wala tayong pang swaddle sa kanya na ano. Ang ginamit namin is itong franela. Tapos nagano na lang ng headband. First take. Yung tenga. Yung mata. Kaya natin yung ilong para kitang-kita. Yung pisngi. So guys, tapos na tayo sa first set natin. Yung first set natin is ito. Yung nakaano lang siya. Yung gaya ng kanina na nakaswaddle lang siya gamit yung franela. So yun, I hope na magagawa nyo rin yan sa bahay. So ang naging lighting setup natin dito is yan. So medyo slant ng pagganon. So wait lang ah. So ang naging setup natin guys, or yung lighting natin guys, is yung light is medyo naka-slide angle pa ganun. Yan. Para mag-wrap around pag ganun sa baby. Yung light. So, pwede nyo siyang magamit or pwede nyo gamitin kung meron malapit sa inyong bintana na wait lang. Yan. Kung meron malapit sa inyo na bintana, pwedeng gawin niyo yung light na ganun. So, halimbawa, here, dito yung bintana. So, para magkaroon ng wrap around, medyo angle nyo pa siya ng paganyan. So, ito yung light, para nang sa ganun mag-wrap na ganun. And, para nang sa ganun may shadow dito na mag-create ng depth or tinatawag na contrast. Para contrasting image siya, magkakaroon siya ng, hindi siya magmumukhang flat yung image. So, I hope it helps and next na tayo set. Let's go! So, bago pala tayo pumunta sa next set natin, is introduce ko muna yung isa pang props na gagamitin natin. Is this one. Yan. Yung malaking neck pillow. Yan. Anong tawag dito, mahal? Nursing pillow. Parang nursing pillow ata to. Para sa tummy time niya. Pero, hindi naman madalas na nagagamit ito for her tummy time. Madalas nakaupo siya ganyan, parang doon niya, ganun. Pero this time, gagamitin natin siya, ilalagay natin siya sa loob. Para nang sa ganun, yung magiging scene naman niya is nakadapa, tapos nakaganyan. Di ba? Ang cute. Ang cute ko, no? Joke. Nursing time pag nagpapadede. Ay, okay. So, nursing time daw pag nagpapadede, sabi ng aking beautiful wife. So, yan, comment ka na lang kung ano ba talaga tawag dito. Ang pagkakalam ko lang talaga dito is neck pillow. Travel pillow. Neck pillow. So yun, tara, lagyan na natin. Wait. Ay, doon. Para kita yung londo. Wait. Pansin. Parang sa matulog naman dito. Ito, ilulus ko. Yeah. Jesus. Yan. Ito pa konti. So guys, additional lang. So ito yung medyo challenging part kapag nagising si baby. Kailangan lang patulogin ulit. Yan. Nagising siya kasi tinry namin palitan siya ng set or palitan siya ng ubaran siya ng damit para sa next set na. Ayun yung siguro sa palagay namin or sa palagay ko na challenging part is yung pag nagising si baby para sa next set. Syempre maiirita, etc. blah blah blah. And yun, wait lang namin makatulog. Tapos proceed na tayo sa next set. You can see, yan yung magiging setup natin. And inurong natin yung lighting para mag-complement sa look. Kasi naging pagalan yung pwesto niya. So, in-adjust natin. Di ba, mama? So, ito yung additional tip. Nilagyan ko pa ng extra diffusion para mas softer yung light na mag-hit doon sa subject or kay baby na Naomi. Let's go!
Nagulat ka sa sarili mong pupo. So guys, ito na yung last set natin. Ang theme natin ngayon is white background lang and yung mini or maliit na upuan ni baby. So ito yung look. Yan. Nakikita ninyo. Wait. Yan. So dyan natin siya papaupuin. So plain white lang na background. Tapos yun. Meron siyang jumpsuit or overall. So yun. Basta mukha siyang starfish. Yun yung setup niya ngayon or yun yung outfit niya ngayon. Kasi hindi kasi dumating yung yung tawag dito, yung parang bathrobe niya. Yun, meron kami binili nun sa TikTok shop naman, kaso pinansel ni seller. So, that's why kung ano na lang yung outfit niya na meron kami, yun na lang yung ginamit namin. So, let's go. Kamay. Ready? Bitaw mabilis ha. 1, 2, 3, go. Sige. Tawak lang naman. Kaya ano ko dyan? Yan, ganda. And then guys, it's a wrap. Sana may natutunan ka sa video na to kahit papano. And don't forget to like, comment ka na rin, and subscribe ka na rin dito sa YouTube channel natin para nang sa ganon, updated ka sa mga next video like this one. And ito yung mga shots, yung mga photos natin.